Yes guys, ito na siya, dumating ng ating bagong solar charge controller. Umpisa natin ng video sa pag-unbox ng bagong controller. So, nagkaroon ako ng konting issue doon sa gamit kong controller ngayon, kaya bumili ko ng bago. Una is yung efficiency, 20 amps lang siya, 20 amps rating. So kung sakali magdagdag ako, medyo mahihirapan na yung controller. And another thing is, minsan bigla siyang hindi nagcha-charge na lang. Kailangan ko pang sundutin yung outlet bago yung mga screw ba para lang mag-charge ulit. And kailangan kong bantayan at maya. Minsan tulog ako. So nangyari is, habang tulog ako, hindi siya nagcha-charge. So sayang yung oras na hindi nakapag-harvest. So minsan pag gabi, ubos siya agad. So ito na ang ating bagong solar charge controller, MPPT POWMR Mister. Yung karton tape. So bakit ito yung napili ko? Syempre MPPT. Yung kulay niya is orange. Well, gusto ko sana is red, pero wala akong nakitang red na MPPT. Kaya ito na lang muna. High. Okay, may pagbate. And meron siya mga cushion. So safe ang ating controller sa loob. Shit, gusto ko mag-gloves. Damn. Tingnan natin. Aba, medyo makapal siya. Okay. Oh my goodness. Ang kinis. Naka-plastic. Bakal yung likod. Medyo stainless. Stainless na to. Ito plastic. Okay. Hugutin natin sa loob. Ay, gusto mo. Wala akong gloves na black. Pasensya na guys. Makabili nga ng black na gloves. For unboxing lang. So ito siya. POWMR. So ito yung pag-screwhan. So ganito pala siya. So i-screw siya dito, then ilulusot lang. Parang ganito ba? Nakascrew na siya, ilulusot lang, then so nakasabit lang siya. Hindi mo siya talaga ibibabaon ng sagad. Okay. And meron siyang heat sink. Okay. And sa ilalim, 6 na slot. Temperature, ito hindi ko alam kung ano to. So nandito yung mga ano niya. Nahuhugot daw to pababa. Ouch! So ito yung panel, battery, and load. So same lang sa ibang controller. Okay. Wala siyang saksakan ng USB. And 12 volts, 24 din. Meron siyang rated current, 45 amps. So let's do the math. Tingnan natin kung ilan yung maximum na panel na pwede niya. So 12 volts, multiply natin sa 45 current. Kaya niya 540 panel kapag 12 volts. And kapag 24 volts, times natin sa 45, 1,000. Okay, so pwede siya hanggang sa 1 kilowatt setup. Okay. So makinis. So hindi na siya makinis kasi na fingerprintan ko na. Yan siya. Okay. May mga screw. Okay. Ganda. At meron din siyang label kung ano itong mga button na to. Testing natin mamaya. And meron ditong manual. Meron na rin siyang kasamang screw. Ito pala yung screw na kasama dun sa... meron din siyang guide kung paano mo siya i-screw. Okay. Ayos. Fix screw. Okay. So cold air sa ilalim, lalabas yung hot air sa ibabaw. So yung ano natin, ito. Yung ganito natin sa ilalim ko ilalagay para boga daw pataas, sabi. Okay. Ganda. And buksan natin yung manual. User manual. So syempre, Pinoy tayo, hindi natin binabasa yung mga ganito, tinitingnan lang. Yung iba nga hindi na tinitingnan. Pero syempre, curious ako.
tingnan natin. Okay. So guys, nabasa ko na. Medyo quick browse lang tayo sa manual niya and tama yung computation natin. Kapag 45 amps, 12 volts, 540, and kapag 24 volts, 1080 watts. So kaya niya yung 1 kilowatt setup. Very good, very good. MPPT. Okay. Then nandito yung nakita ko dito yung ano niya. Saan ba yun? Ito, yung kung paano configuration yung lumalabas sa screen. Ito siya. So okay, madali natin siya masiset up mamaya. Meron din siya iba't ibang uri ng settings para sa iba't ibang uri ng battery. Okay. So maganda siya, maganda. Maganda features niya. Ang kulang lang, ang nakulangan lang ako is wala siyang option para sa USB. Unlike ng ibang MPPTs may saksakan ng USB, ito wala. Pero okay lang. May option naman dito para mag-connect lang tayo ng low voltage na step down to 5 volts para makapag USB pa rin. So yun lang, very good. And medyo 2 kilo siguro to kabigatan. So karga talaga siya sa kisame. Sa pader lang pala. So okay, yun lang muna sa video na to and unboxing lang nito. Next video upload ko kung paano ko siya i-install and pag-testing ng mga solar panel tsaka loads. Yun lang, salamat sa mga nanood. Bye.